Okay. Okay. Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your Tarot Card Reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating Love Collective Reading. Tingnan natin kung kaninong ano to. Love Collective Reading. Bago tayo mag-proceed sa ating reading, lagi ko po itong ginagawa. Sana po huwag kayo maumay, huwag kayo magsawa. Maraming salamat po. Gusto ko lamang pong kunin yung every upload ko as much as possible. Gusto ko magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Okay? Sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng ating mga readings, lalo na yung ating Love Collective readings. Thank you so much. Sa ating mga bagong subscribers, hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito at mahanap mo yung kung ano man yung hinahanap mo, my dear. I hope that I can provide whatever you are looking. Okay, mahanap mo sana yan dito sa ating channel. Kailangan kumbaga parang sa sobrang daming nangyayari everyday, kumbaga parang hindi naman perfect talaga, pero I feel like I need to say thank you talaga every day. Parang hindi lamang sa inyo, pati na rin sa nature, kay God. Like I need to say thank you every day. Parang every day is a new blessing. Thank you for the love, thank you for the joy, thank you for everything. Maraming salamat po talaga. No, so sa mga nagko-comment na direct to the reading ka na, direct ka na dun sa pagbabasa. Pasensya na po, kailangan ko po talaga magpasalamat. Kailangan ko po talaga magpasalamat. Okay, let's go tayo, my dear. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Let's go tayo. Hindi tayo dito mag-start. Tayo ay magta-tarot. Kuha tayo ng 3 cards sa tarot. May mga naiirita kasi ang haba daw ng intro ko. Pasensya na po. We have here the 4 of Wands. The 8 of Pentacles. Wino-work out yung relationship. Okay, the 10 of Wands, kahit na mabigat, kahit na mahirap, tinatry i-work out, my dear, yung relationship. Okay. So, we have energy ng, actually, dalawang fire sign over here. Aries, Leo, and Sagittarius, at saka isang Pentacles, energy ng Earth sign, Taurus, and Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? So, sinusubukan, my dear, i-work out yung relationship. Sinusubukan na ayusin kahit na sabihin natin ang daming nangyayari na hindi maganda sa energy ng 10 of Wands. Nararamdaman ko yung bigat dito, my dear. Nararamdaman ko yung parang pakiramdam na gusto mo nang sumuko or gusto mo nang sukuan yung relationship. Siguro isa sa mga pinangahawakan mo is gusto mo ng buong pamilya. Gusto mo ng kompletong pamilya. Kaya kahit meron ng mga bagay na nangyayari na hindi maganda, pinipilit mo pa rin talagang ilaban yung relationship o yung connection. Yan, wala na naman tayo sa frame. Hindi ko kamo na, minsan hindi ko napapansin, wala na ako sa frame. Okay, so nilalaban mo siya, my dear. You're trying to work out yung relationship. Tingnan natin. We have here, this connection bores me to death. I need something more exciting. Wala na sigurong spark sa loob ng relationship. Parang regular na lang. Wala nang kilig. Wala nang explosion, wala nang pasabog, no? So you're trying to work out this relationship, naboboring ka na sa relationship ninyong dalawa.
Siguro same rotation na lang. Siguro nakapokus na lang talaga, my dear, sa problema, sa mga obligasyon, sa mga responsibilidad. Naboboring ka, my dear. Yun ang sinasabi ng card dito, naboboring ka. Gusto mo na, actually, maybe you're expecting na sana naman lang suyuin ka, sana naman lang lambingin ka, yung mga ganon, okay? Or parang lagyan ng konting spice yung relationship. Kung meron mang spice na nangyayari sa loob ng relationship, maybe ikaw yung nag-i-initiate, or laging ikaw yung nag-i-initiate, ikaw yung gumagawa ng first move, ikaw yung gumagawa ng mga hakbang para magkaroon lang ng spark yung relationship. Probably baka hindi mo na maramdaman yung partner mo. Masyado na lang talagang nakapokus sa mga problema, sa obligation, sa stress. Kahit siguro yung simpleng usapan ninyong dalawa, nauuwi na lang dun sa puro pera, puro yung ganon. Kung hindi man sa pera, kung ano yung nangyayari sa mundo. Never na talaga siguro nagkaroon ng usapan na tungkol sa inyong dalawa. Puro pera-pera na lang siguro yung nangyayari. Puro problema, puro tension, puro tungkol sa pamilya, and kailangan naman talaga pag-usapan yon. Pero napaka-importante sa loob ng relationship yung spark. Napaka-importante sa relationship yung laging may excitement, laging may nangyayaring may ganap, 'di ba? May romance, 'di ba? Napaka-importante nun. Yun na lang yung para nagiging unwind ninyong dalawa. Sa kabila ng isang linggong pagod, yung araw-araw na stress, 'di ba? Parang ang inaano mo siguro dito, my dear, is bakit hindi natin magawa na lagyan tong relationship natin ng buhay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Let me see. Additional cards pa tayo. 12 cards lang, my dear. 12 cards lang. Okay. Maybe you're dealing with Taurus, Virgo, and Capricorn, King of Pentacles. 3 of Wands, okay. Maybe you're dealing with water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. And we have here the energy of the 4 of Diamonds. So, ano nangyayari dito? Kompletuhin ko na kaya. Okay, kompletuhin ko na to. Kasi isa na lang naman ang kulang eh. Okay. So, yes, nakapokus na lang talaga sa upgrade ng buhay. Okay, nakapokus na lang talaga sa trabaho. Ayan. We have here energy. May mga problema talaga. Ayan o, may mga problem dito sa 4 of Diamonds. May mga problema talaga. And parang gustong makawala dun sa problema na yon. Doon na lang nakapokus, my dear, no? I'm sorry to hear about this relationship na meron ka kasi tumatakbo yung relationship ninyo sa mga obligasyon at mga responsibilidad na lang talaga. Yun na lang talaga ang parang bumubuhay or parang gasolina ng relationship nyo. Hindi na siguro kayo nagde-date or hindi na kayo nagmo-movie marathon or baka yung intimate moment or yung labing-labing baka wala na rin kasi parang parehas na rin pagod. Yun ang nakukuha ko dito. Sa partner mo, my dear, sabi ko nga, maybe you're dealing with a Taurus, Virgo, and Capricorn, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Although nagbabanggit ako ng mga zodiac sign, my dear, pero hindi ko to kino-close dun sa mga zodiac sign na yon. Okay? Like, binabanggit ko lang siya because nandito siya. Ikaw naman na nanonood as of this moment, there's a tendency na you are Taurus, Virgo, and Capricorn, Aries, Leo, and Sagittarius. Although wala nang ibang zodiac sign na nandito, pero welcome naman po yung ibang zodiac sign. You're dealing with kapwa mo Taurus, Virgo, and Capricorn or energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. The 6 of Wands. Gusto lang talaga maging successful ng partner mo. Gusto lang talaga niya, may pera. Gusto lang talaga niya maging successful, my dear. Talagang trabaho-trabaho na lang talaga ito. Wala nang labing-labing.
Oh, the Six of Pentacles. The Eight of Cups. Alam mo, my dear, yung makaalis dun sa problema, yun ang pinaka-problema ng partner mo talaga. Hindi naman niya siguro, my dear, ginugusto na parang maging boring yung relationship ninyo. It is just more on parang masyado na lang talaga siyang kinain talaga nung sistema, no? Nung pera, nung ganun. Kinain na siya nung pera, no? Kung lalagyan ko ng title tong video na to, kinain na siya ng pera. Yun dun, kumbaga parang mas mahal niya na yung pera kaysa sa'yo. Yun ang nangyari. Mas gusto niya na magkaroon ng power, gusto niya na magkaroon ng nakakalungkot to. Nakakalungkot kasi mahalaga sa kanya, mas mahalaga na sa kanya kung ano yung magiging tingin sa inyo ng tao, sa pamilya nyo. Parang nakikipagkompetensya na rin siya, my dear, sa tao, parang ganun. Ayaw niya na minamaliit yung pamilya nyo, yung ganun. Masyado talaga siyang focus dun sa success. No, masyado siyang focus dun sa success to the point na nadadamay ka na. Yun ang nakukuha ko dito. Although, sabi ko, nakukuha ko rin naman dito, my dear, na you're trying to work hard din naman para matulungan din siya sa usapin ng kung ano man tong obligasyon at saka responsibility. Pero nagdo-double work ka kasi, my dear. Kasi yung energy mo is pati sa loob ng relationship, yung sa inyo mismo, yung sa pera at saka sa relationship, tinatrabaho mo parehas. So, tapos siya, hindi mo siya nakikitaan ng effort. Kumbaga sa kanya parang, oh, may pera, okay na yan. Parang ganon. Oh, ayan, may pera, may pang grocery, or may something, okay na yan. Parang ganon. Yung ang cold lang talaga nung dating, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Sobrang lamig lang. The Seven of Wands. Talagang palaban talaga siya. O, the Three of Pentacles, baka workaholic talaga siya. The Seven of Sword. Actually, kung meron man siyang tinatago sa iyo, my dear, is just more on the impulsive behavior. No? Impulsive behavior. Ibig sabihin, parang gumagawa siya ng mga bagay-bagay na baka hindi niya sinasangguni sa'yo, o baka parang hindi siya aware sa kung ano yung magiging responsibilidad or magiging outcome. Yun na nakukuha ko, my dear. Kaya siguro nagkakaganito. Yung para bang takaw mata, yun na nakukuha ko. Yung, ay kailangan natin to, maski hindi naman talaga kailangan, ay gagawin natin to maski hindi naman. Tapos, sa kanya lang marirealize na parang ang hirap pala nung ginawa natin last time kasi kailangan kong mag-double work or kailangan kong bayaran to, yung mga ganon. Wala naman akong nakuha, my dear, na third party over here maliban sa sobrang sasabihin ko sana pudpud, sub lang talaga sa trabaho, my dear. As in, sobrang sub lang talaga sa trabaho to the point na parang mas mahal niya na yung trabaho o yung pera kaysa sa iyo. Kinain na talaga siya ng sistema, and hindi to healthy sa loob ng relationship, my dear. Kasi nawawala na yung nawawala na yung labing-labing sa loob ng relationship, nawawala na yung intimate moment, naboboring ka na, my dear. Naboboring ka na sa relationship nyo. Maraming relationship, my dear, ang nasisira ng dahil sa ganito. Yung wala namang masama na parang mag-focus ka talaga sa work para magampanan yung mga obligasyon at saka yung mga responsibilidad. Pero napaka-importante na wag mong kakalimutan na meron kang asawa. No, wag mong kakalimutan yun. Kumbaga parang hindi kasalanan ng asawa mo kung napaka-toxic ng mundo. 'Di ba? Yun lang yung akin, my dear. Hindi kasalanan ng asawa mo kung napaka-toxic ng mundo or ang daming nangyayari. So, medyo nalulungkot ako kasi sinusubukan mo, my dear, na iilaban talaga yung relasyon. Kahit na parang, yun nga, nakaka-boring na talaga siya. Talagang antahimik na talaga ng relasyon. Sa kanya, my dear, wala naman akong nakukuha na third party kasi wala namang queen na lumabas. It is just more on, parang masyado lang talaga siyang ambitious na klase ng tao. Like, sobrang taas talaga ng gusto niya mangyari sa buhay. And medyo may pagka-impulsive siya. Pag ginusto niya talaga, bibilhin niya talaga, gagawin niya talaga. Kahit na
alam naman niya na sa bandang huli siya pa rin talaga ang mahihirapan, or there's a tendency na baka pag-awayan or magdulot ng tensyon sa loob talaga ng relationship. So, yung kanyang, ano bang magandang i-ano dito, yung kanyang ego, yung kanyang pride, na ayaw niyang maapakan talaga, lalo na sa usapin ng pinansyal, yun talaga ang nananaig, my dear. And ang hirap magkaroon ng partner na ganito kasi parang minsan pa nga aabot yan, my dear, na parang may competition na sa inyong dalawa kung sino yung nagdadala ng mas malaking pera sa loob ng relasyon. And yun talagang madalas na na sumisira talaga sa loob ng relasyon. No, I hope, my dear, na mapag-usapan ninyong dalawa to, tapos masettled ninyo, and maibalik ninyo kung ano man yung dapat na maibalik sa loob ng relationship. Pero if you are concerned kung meron ba siyang third party or meron ba siyang tinatago na something, may tinatago siya. Yung pagiging magastos niya. Yung ganon, yung pagiging impulsive niya pagdating sa usapin ng pera. Pero pagdating naman sa mga like side hustle, yung mga ganon, wala naman. Talagang ganon lang talaga siya. Mahalaga sa kanya yung kanyang social status. Mahalaga sa kanya yung tingin sa kanya ng tao na hindi magbabago, na dapat nandito siya. Remember, meron tayong King of Diamonds over here, and kay King of Diamonds, napakahalaga talaga ng social status. Okay? So, my dear, yan po yung nasagap natin na energy para sa ating Love Collective reading. I hope na nagustuhan nyo po, at kagaya po lagi na sinasabi ko, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.